Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po muli para po magkomento ang inyong katambay, si Kamanong po. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, pag-usapan naman po natin mga katambay, komentuhan po natin itong naganap na hearing naman sa pangunguna po ni Senator Bato de la Rosa. Ito pong noong nakaraang linggo, talagang putok na putok din po ito sa mainstream media. Ito pong pagtanggal, pagbawas po ng security ng 75 kapulisan na pumuprotekta po sa seguridad ng Vice President Sara Duterte. Ngayon po, matibay pa rin ang sinabi, matigas pa rin ang sinabi ng PNP chief ni General Marbil na hindi masama o hindi labag at hindi political harassment ang ginawa nila. Tama po ang ginawa nilang proseso at ang pag-alis dito po sa sinasabing security ng Vice President, yung kanilang tinanggal. Pero ngayon, parang nakikiusap po yata si Senator Bato, mga tambay, na ibalik man lang yung mga trusty o yung mga taga-Davao na pulis na security ni BP Sara. Ito po, pakinggan po natin dito sa GMA ang balita at komentuhan po natin ang kaganapan po sa Senado, mga tambay. Nangako si PNP Chief Romel Marbil na ibabalik niya ang ilan sa inalis na police security ni Vice President Sara Duterte. Pag-iusap ko kahit na hindi mo na ibalik yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang ibalik mo lang yung mga taga Davao na palagay ang kalooban niya at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala. Kung pwede, balik mo. Can I get your commitment? Of course, our chairperson. Thank you. Giyat ni Marbil sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, hindi politika ang pag-alis sa ilang police security ni Duterte. Wala rin daw banta sa buhay ng bise, batay sa threat assessment ng Presidential Security Command. Isinasaayos rin daw ng PNP ang deployment ng mga pulis. May 31 pulis pa rin daw na naiwan sa bise, bukod pa sa 350. Yan po mga tambay, nakakalungkot lang po. Parang, nakikiusap pa ang Senador Bato de la Rosa sa isang appointed o appointee ng Pangulo na General, si PNP Chief General Marbil, mga katambay. At nakakalungkot lang po, hindi rin po tinalakay man lang yung statement at sulat na open letter ni Vice President Sara Duterte, mga katambay. Hindi po ba? Yung sinasabi po isang paragraph doon na halos labagin o hindi na nasunod yung rules po, yung pinakabatas po ng NAPOLCOM at ng opisina ng Vice President at kasama po ang PNP. Yung hindi na po pwedeng tanggalan o bawasan ang seguridad ng opisina ng Vice President, lalo sa pagsisiguridad ng pangalawa sa pinakamataas na naglilingkod sa ating bayan, mga katambay. Nawala na po yung rules. Hindi man lang itinakil o talagang dun sana ipinush yung usapan, di po ba, na hindi ba kayo lumalabag sa rules o sa batas ng NAPOLCOM, yung usapan nyo dito sa opisina ng Vice President at ganun din sa presidente ng bansa. Yung seguridad, talagang kailangan dyan 1,000% ang seguridad. Dahil alam naman natin ngayon, ang buhay ng Vice President at Presidente ay nalalagay sa alanganin po yan. Dahil nakita na natin sa Amerika, tumatakbong Presidente, gustong patayin. Ito pang si Vice President, nasasabihin ng PNP Chief na wala sila nakikitang threat o banta sa buhay. Kaya nga nakapagsalita ang Vice President, di ba, nakaraan. Hindi ka Diyos. Diyos ka ba? Alam mo lahat ang nangyayari at nakikita mo ang mangyayari sa buhay ko. Sa yung magiging sinasabing threat, alam mo na walang threat sa buhay ko. Hindi ka naman Diyos. Di ba? Kaya nakapagsalita rin ng Vice President. Di ba? Kaya ngayon, ano sabi ni Senator Bato? Para naikiusap pa na ibalik na lang yung mga security na may tiwala ang Vice President dahil ito'y matagal na naglingkod sa kanya. Mayor pa lang siya. At pati yung mga security ng kanyang ama, ng dating Presidente Rodrigo Duterte, di ba? PRRD.
Di ba? Yun na lang daw ang ibalik. At tanggalin na, hanggat maaari, tanggalin na yung kanyang pinili. Yung siyang namili na hindi kilala ng Vice President, mga tambay. Nakapagtataka lang, di ba? Ako man, kahit si General Marbil, si PNP Chief, papayag kaya siya, mga tambay, na ibibigay natin security niya bilang siya PNP Chief, hindi niya kilala. At hindi niya alam ang mga background nito na magbabantay sa seguridad ng PNP Chief. Lagyan lang natin ang logic, mga tambay. Sa tingin nyo, papayag kaya si General Marbil na bigyan natin, tayo mga taong bayan, magbigay ng seguridad niya na tayo mamimili at hindi siya doon sa mga trust men na sinasabi, di ba? Tapos bibigyan mo ang isang presidente, ng isang vice president, pangalawa sa pinakamataas na ikaw masusunod. At sasabihin din ng general na wala silang nakikitang banta. Ibig sabihin nun, may mga banta sa buhay ng presidente, senador, congressman, at mga gobernador, mayor. Kaya hindi binawasan, hindi tinanggalan. Walang logic. Di ba? Walang logic. Ang general, nagpapalusot lang po. Walang logic yung mga sinasabi niya na walang political harassment dito o about sa politika. Yung ginawa nila sa opisina ng Vice President. Na hindi man lang sila nakipag-usap o wala man lang meeting na ganap para sabihin yung talagang pakay nila. Antimano lang, nirelieve yung 75 na kapulisan na nagbabantay sa seguridad ng Vice President. At sasabihin mo, marami pang naiwan seguridad. Bakit? Ikaw ba masusunod doon sa seguridad ng Vice President? Isang appointee o appointed ng Pangulo ang masusunod sa seguridad ng isang Vice President? Ganun po ba yon? Mga katambay, mga Pilipino, mga kababayan, papayag po ba ang isang Vice President? Yung seguridad niya ay manggagaling lang sa desisyon ng isang PNP Chief na appointed ng isang Pangulo na ngayon ay nagkakaproblema po ang unit team. At nagkakaproblema po ng malaki ang issue ng First Family about sa droga na hindi naman iniimbestigahan ng kapulisan. Di ba? At wala siyang sinasabi. Ang sinasabi lang nila ay security, ang bilang, ang numero ng Vice President. Pero never na mention ng general kung gaano naman karami ang security ng Pangulo ng Pilipinas. Di ba? May mga nagsasalita, DOJ Secretary, marami raw ang seguridad o security ng Vice President. Kakaunti daw, mas marami raw sa Vice President kumpara mo sa Presidente. Hindi rin naman nagsabi ng numero ang DOJ Secretary. Numero ng seguridad na nagsisecured sa Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Masyadong ginagawang tanga ang mga Pilipino na sa salita ng mga ito, ng mga appointed o mga appointee ng ating Pangulo, sila na yung talagang alam na lahat, pati seguridad ng isang Vice President. Nakakalungkot lang po, mga katambay, dahil na-hearing na sa Senado, pero hindi tayo nakakita ng agresibong pagtatanong dito kay Senator Bato. Yun na yung pagkakataon para bigyan mo ng kaukulang kahit papaano ball jack o sabihin binanatan mo man lang ng isang matindi, na yung ginawa mo general o PNP chief na hindi naaayon sa rules ng NAPOLCOM at ng mismong ahensya na pinagtatrabahuhan mo, ang PNP. Di ba? Wala man lang ball jack, walang dating, di ba, mga tambay? Sana man lang yung talagang makikita na sambayan ng Pilipino na may pagkakamaling ginawa ang isang general. Di ba? Hindi natin nakita sa hearing yung ganun. Parang lumalabas, tama pa ang ginawa ng general. Nabawasan mo ng proteksyon ng isang Vice President. Na alam naman natin ang ating Vice President ay napakaraming nakalaban at talagang kinalaban lalo sa turismo, sa terorista, mga terorista, mga makakaliwang grupo, di ba? Mga adiksyonnes, kasama ng mga kriminal. Tapos sasabihin ng isang PNP chief na
walang banta sa buhay nito. Ano po ba dapat nating paniwalaan? Yung sasabihin ng PNP chief ni General Marbil na kailangan may banta muna sa buhay ng Vice President. May nangyari na. Saka palang sasabihin na bibigyan kita ng 100% na security mo dahil may nangyari na. May banta na sa buhay mo. Ganun po ba? Hindi ba dapat 24/7 secured mo ang Pangulo at ang Vice President? Di mo ba? Wala kang exemption, di ba? Lalo sa matataas na opisyal ng gobyerno. Dahil pangalawang pangulo ng bansa yan. Di ba? Nakakalungkot lang. Sana rin na inumpisahan na ni General Bato kasama si si Senator Bato kasama na sa pag-imbestiga saka si Robin Padilla, si Senator Robin, di ba? Senator Go. Sana i-post din po nila. Kasi may nababalita po. Sana totoo na yung hearing po magkakaroon daw po ng pagdinig dito po kay Ate Binag at dito kila Maharlika, di po ba, sa kanilang pasabog na gumagamit po ang Voltes 5 ng mga pinagbabawal na gamot na sinasabing white t-shirt, shabu, o itong droga, di po ba? Sana sila rin ang mag-push kasi po ito, isa pong ground ito sa impeachment, di ba? Itong Commander-in-Chief gumagamit ng droga, sana i-push din po ito, mga tambay, para magkaalaman na talagang ang Pangulo rin hindi gumagamit ng droga, pati ang First Family, ang First Lady, di po ba? At yung kasama sa Voltes 5, di po ba? Kaya, sa tingin ni Kamanong, parang kulang, kulang ang investigasyon, kulang ang pagtatanong, walang masyadong dating, at kinakampihan pa ng media ang general, dahil nakita nyo naman po, pati ang media natin ngayon, wala nakikitang pagkakamali sa ginawa ng general na tanggalan at bawasan ng seguridad ang Vice President ng Pilipinas. Di po ba? Parang walang kwenta sa kanila na ang buhay ng Vice President ay malagay sa panganib. Nakakalungkot lang po, mga tambay. Kaya iba po ang politika natin ngayon dito po sa bagong Pilipinas. Ang poprotektahan lang po, talaga yung gusto lang nilang protektahan, lalo yung nag-appoint sa kanila. Kaya taong bayan na nagpapasweldo sa mga ito, lalo sa mga magpuprotekta sa Vice President at sa Pangulo ng Pilipinas, taong bayan. Hindi naman si General Marbil, si PNP Chief, ang nagpapasweldo dyan. At siya ba nagpapasweldo at siya rin lang nagbabawas. Kung talagang kulang ang sinasabi niya kakulangan at inaayos niya ang PNP, siningle out mo Siningle out mo, General, ang opisina ng Vice President. Kung talagang ikaw ay seryoso dyan sa sinasabi mo na pag-aayos at kakulangan ng pulisya, nag-umpisa ka sana sa mababa, pataas. Binawasan mo lahat ng kahit isa-isa lang ang seguridad ng mayor. Ilang mayor ang meron sa atin sa buong Pilipinas? Isang damukal. Mayor pa lang yon. O gobernador. Ilan ang gobernador sa buong Pilipinas? Bawasan mo rin ng isa. Congressman. Ilan ang congressman sa ating bansa? Mahigit 300. Bawasan mo ng tag-iisa. Sa speaker, bawasan mo ng 5. Di po ba? Sa vice president, bawasan mo mo ng 75. O di sana binawasan mo rin ng 75 ang Pangulo. Hindi ka napulaan. Di ba? Hindi ka nasasabihan ngayon na political harassment lang ang pakay nyo. Di po ba? Logic lang yan, mga tambay. Siningle out nyo lang kasi. At sinama nyo pa. Bawasan yung mga seguridad ng mga nagretirong general, di umano, pati ang dating Presidente Duterte, binawasan nyo rin ang seguridad. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Kayo po mga tambay, ano po sa tingin nyo? Sang-ayon po ba kayo dito sa naging pagdinig sa Senado ni ni Senator Bato? At parang lumalabas pa na nakikiusap pa si Senator Bato na ibalik. Mga katambay. Muli po si Katambay Manong. Nakakalungkot. Sa muli po, paalam. Bye-bye.